Klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo? Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag. Okay. Madam Witness, ilang bag po ang dala po ni Ms. Gina Acosta at ni Mr. Ortonio? Sa pagkaalala ko po, mga 3 to 4 bags po yun. Okay. Now, Madam Witness, binanggit ninyo meron sa inyong tumatawag from the cash department ng OBP. Now, Madam Witness, ang tanong ko po, sino po ang tumatawag sa inyo from the cash department ng OBP? Kung maalala lang po ninyo. Yung sa cash division po yun ng OVP, si Miss Queenie Masangkay po. Queenie Masangkay. At sino naman po sa inyong branch ang tinatawagan ni Miss Queenie Masangkay? Ako po, ang Okay tinatawagan po. niya. Okay. Now, Madam Witness, paano po ninyo nalaman na si Miss Queenie Masangkay ay from cash department ng OBP? Bali siya po yung liaison ng OVP from the cash division at siya rin po yung tumatawag po sa akin sa other banking needs po nila. Okay. So, Madam Witness, kanina binanggit ninyo na kaya tumatawag sa inyo si Miss Queenie Masangkay para i-advise kayo a day or two prior? Opo. Bakit po kailangan kayong i-advise a day or two prior sa encashment? Bali, meron po kasing cash involved limit lang po ang branch. So, wala po kaming any given day na amount po for that match po. Kailangan po namin itong mag-request po sa aming cash center for assistance. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, pagkatapos po kayong tawagan ni Miss Queenie Masangkay, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Bali po, kino-communicate ko po sa aming branch cashier na meron pong ganitong cash requirement po ang Office of the Vice President. At the same time po, para po maka-coordinate po siya sa aming cash center for the cash transfer po. So pagkatapos po, mag-request o ma-coordinate ng inyong cashier, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Bali po, pagdating na ng cash na ito, tinatawagan ko po si Miss Queenie Masangkay po na available na po yung cash sa branch. So pagkatapos po ninyong tawagan, si Miss Queenie Masangkay, ano na po ang susunod pang mangyayari kung meron man po? Bali, pumupunta na po si Miss Gina Acosta at si Mr. Ortonio po sa branch para po mag-encash. Okay. Ngayon, binanggit po ninyo ang isang pangalang Miss Gina Acosta at Mr. Ortonio. Paano po ninyo nakilala si Miss Acosta at si Mr. Ortonio? Una ko pong nakilala si Mr. Ortonio kasi bali isa po siya sa mga authorized signatories po ng OVP. And then inintroduce niya po si Miss Gina Acosta na siya po yung pay ng cheque worth 125 million po. Okay. Now, Madam Witness, pagpunta po sa inyo ni Miss Gina Acosta at ni Mr. Ortonio, ano na po ang susunod na mangyayari? Noong first encounter ko po sa kanila, bali po yung cheque na yon ay binigay po ni Miss Gina together with her identification card niya. So, finorward ko po ito sa verifier para po ma-process. So pagkatapos po ninyo i-forward sa verifier para mo-process, ano na po ang susunod na nangyari kung meron man po? Bali po, bine-verify po ito ni verifier, yung mga authorized signatories po ng cheque. And then, chinecheck niya rin po sa system kung ito po ay mayroon ng advice from the OVP para po ito ay i-release na. Okay. So pagkatapos po ma-check, kung meron ng advice, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Na-forward na po ito sa teller para po encode sa system at para po makapag-request na po siya ng cash. Okay. So pag forward sa teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Pag po na-approve na rin po ng approver, tatawagin na po niya si Ms. Gina Acosta para po mapareceive niya po yung cash. Okay. So sabi ninyo, tatawagin ni approver si Miss Gina Acosta para tanggapin na yung cash. Si teller po ang tumatawag Okay. po. Tatawagin ni teller si Miss Gina Acosta para Ipareceive na po yung ipa-receive na yung cash. Ano na po ang susunod mangyayari pagkatapos pong i-inform ni teller si Miss Gina Acosta? Bali, since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash. Okay. Ngayon, may binabanggit po kayong backroom. Sino-sino po ang nasa backroom kung alam po ninyo? Noong pong unang release po noong cash, ako po ang nandoon, si teller, yung branch cashier, si Miss Gina, and then si Mr. Limuel po. Okay. Ortonio. So pagdating ninyo sa backroom, ano na po yung mga sumunod na pangyayari kung meron man po? Nirelease po yung ng teller po, after po ma-receive, sa cheque po, yung payment received, nirelease na po ni teller yung cash kay Miss Gina in packs po siya, worth 1 million each po. Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang nirelease kay Miss Gina Acosta? Bali, 125 packs po yun. 125 packs. Okay. Now, pagkatapos pong i-release itong pera in packs, 25 packs, ano na po ang susunod na mangyayari? Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags. Okay. Ngayon, meron po kayong binanggit na bag. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo? Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya.
para pong gym bag. Madam Witness, ilang bag po ang dala po ni Ms. Gina Acosta at ni Mr. Ortonio? Sa pagkaalala ko po, mga 3 to 4 bags po yun. Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo, nilagay dito yung 125 million sa 3 to 4 bags. Okay. Ano na po ang susunod na mangyayari pagkalagay po nila dito po sa bag? Lalabas na po sila ng bangko. Madam Witness, si Ms. Gina Acosta lang po ba? O sino, may kasama pa po ba si Ms. Gina Acosta at saka si Lemuel Ortonio? Sa pagkaalala ko po, meron po silang kasama. Ilan po? Kung maalala po ninyo? Hindi ko na po ma-recall. Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, paglabas po nila, meron po ba sa bangko na empleyado na tumulong sa kanila para bitbitin po itong bag? Kung meron man po. Wala po, sir. Bakit po wala? It's against bank policy po na tumulong po sa mga kliyente, ang mga empleyado or even po yung security guards po namin. Bakit po yun against sa bank policy, Madam Witness? In case po na for safety and security measures din po, para po hands off na po ang bangko once na ma-release na po yung physical cash po. Now, Madam Witness, ito pong huling tanong ko. How much po in total, Madam Witness, ang winidraw in relation po dito po sa 4 na checking binabanggit po ninyo? Ang total po ng 4 na cheque, mga po siya, kalahating bilyon po. Okay. That would be all, Your Honor. Thank you, Honorable Chua. Cross from the Council for Respondent, Attorney Poe. You may proceed when you're ready, sir. Nothing to cross, Your Honor, from our end. However, Your Honor, may I just make a manifestation just on the markings, Your Honor. Council may do so. Just on the markings of the check, I'd also like to put on record, Your Honors, that for check with ending 244027, dated December 20, 2022, this is marked by the prosecution on the face of the check as T-1-130-OBP. On the dorsal portion, it is D-1-130-OVP-1. For the second check, dated January 31, 2023, ending with 244053, on the face of the check, this is marked as D-1-131-OVP. Dorsal portion is marked as D-1-131-OVP-1. For the third check, dated April 13, 2023, with ending 245511, face of the check is marked as D-1-132-OBP, while the dorsal portion was marked as D-1-132-OBP-1. The fourth and last check, ending 245664, dated July 13, 2023. The face of the check was marked as D-1-133-OBP, while the dorsal portion was marked as T-1-133-OBP-1. That is all, Your Honors. Again, nothing to cross from our end. Yeah. Just to correct you,